sama-sama tayong magiging kakli. Mga kapuso, kuha po yan ngayong gabi sa Santa Ana, Cagayan. Ramdam ang bagsik ng bagyong Krising na batay sa 8 PM Bulletin ng Pag-asa ay napanatili ang lakas habang dumaraan malapit sa Santa Ana. Nagpabaha naman ang habagat sa Visayas. Mabilis sumapaw ang ilog sa Moises Padilla, Negros Occidental. Maraming hayop ang inanod. Sa Aroroy, Masbate, nalubog din sa baha ang isang paaralan. Inaasahang patuloy na maghahati ng ulan sa iba't ibang panig ng bansa ang bagyong Krising at ang habagat. At ang iba pang mga update, i-added po sa inyo ng GMA Integrated News. Bago pa man maglandfall, nagdulot na ng pagbaha sa ilang lugar sa Cagayan ang Tropical Storm Krising. Maigpit na binabantayan ang mga mabababang lugar at ang tabing dagat. At saksi live, si James Agustin. James? Pia, pabugso-bugsong pag-ulan at malakas na hangin yung naranasan dito sa bayan ng Santa Ana, Cagayan ngayong gabi at sa maghapon ay naging masungit din naman ang panahon sa buong lalawigan. Palutang-lutang sa gitna ng rumaragasang ilog ang jeep na ito sa Peña Blanca, Cagayan. Sinubukan umanong itawid ng jeep sa ilog habang hindi pa tumataas ang tubig kaninang umaga. Pero nabalahaw ito at hindi na nahila hanggang sa tuluyang tinangay. Wala namang sakay ang jeep ng tangayin nito kaya walang nasaktan. Sa iba't ibang bahagi ng Cagayan, naranasan ang bagsik ng bagyong Krising habang papalapit ito sa kalupaan. Halos zero visibility kaya nagmemenor ang mga sasakyan sa igib kung saan gutter deep ang baha sa ilang kalsada. Malakas naman ang ulan nang dumaan kami sa bayan ng Gataran, gayon din sa bayan ng Santa Teresita at sa bayan ng Gonzaga. Sa barangay Bawa, pinalikas na ang mga nakatira sa tabing dagat. Dinatna ng barangay official si Roberto na nakaimpake na ang mga gamit. Inaalalamin namin yung bahay namin, sir. Pero lilikas po kayo? Okay, sir. Nauna nang lumikas ang nanay niyang senior citizen dahil sa takot na abutin ng tubig dagat. Malakas sa alon sa dagat, sir. Lumalaki na ngayon. Kaya pimunta kami dito. Pero ang pamilya Acosta hindi pa rin lumikas, bagamat handaan nila anumang oras. Pag magiging worse na siguro o kaya makita namin na hindi na maganda yung panahon, that's the time na lilikas na kami, sir. Yan, tabay lang po namin itong sakyan. Kung sakali pong kailangan ng mga constituent namin dito sa tabing dagat, kukunin po namin sila. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad itong tabing dagat dito sa Purok Namnama sa Barangay Bawa dahil nga po doon sa lakas ng alon. Hindi rin pinapayagan na pumalaot yung mga mangingisda kaya yung kanilang mga bangka ay inilagay na muna nila dito sa pangpak. Dahil 2 araw nang hindi nakakapangisda, problemado na si Honrado. Mahirap. Yung dito kami nakasalalay sa pagkain namin. Sa bayan ng Santa Ana kung saan maghapon ng pabugso-bugsong ulan, 8 flood-prone barangay ang binabantayan. Lahat po ng mga coordination with the PNP, the PCG, and the Philippine Maritime, and also the MDR, nagkandak po sila ng monitoring. Binaha ang isang elementary school sa bayan sa gitna ng malakas na pag-ulan. Ganito rin ang naranasan sa isang elementary school sa Apari. Samantala, Pia, umabot na sa 13 pamilya yung lumikas dito sa bayan ng Santa Ana, Cagayan ngayong gabi dahil dito sa bagyong Krising. At yan muna ilitas mula dito sa lalawigan ng Cagayan para sa GMA Integrated News. Ako po si James Agustin, ang inyong saksi. James, wala bang probisyon or wala bang plano na magpatupad ng sapilitang paglilikas o kaya forced evacuation? Kasi nga may ibang residente na hanggang sa ngayon habang hindi pa naglalandfall, ayaw pang umalis sa kanilang mga tahanan. Pia, dun sa mga naikutan natin, lalo na dun sa mga coastal municipalities, halimbawa doon sa Gonzaga at dito sa Santa Ana, ay preemptive pa lang yung naipatupad kanina. Pero dahil wala namang naitala pang pagbaha, tulad halimbawa dito sa Santa Ana, ay hindi sila nagpatupad ng forced evacuation. At dito kasi sa lalawigan ng Cagayan, meron silang tinatawag dito, Pia, na adopt a neighbor policy. Nakaraniwan daw, sanay na talaga sila na tuwing may bagyo, ay dun sa kamag-anak nila o kaya kapitbahay na may mas mataas na lugar, doon sila lumilikas. Pia. At sa ngayon, James, kamusta naman yung supply ng kuryente dyan sa Cagayan?
Dito sa kinalalagyan natin sa Santa Ana ay wala namang problema sa supply ng kuryente kahit kanina pasado alas 7 ng gabi yung naranasan natin yung malakas na buhos ng ulan at ayos din naman yung signal ng telco. Doon sa impormasyon na nakuha natin, Pia, meron lang isang sitio doon sa bayan ng Bagao na kinailangan na putulin yung supply ng kuryente pansamantala dahil doon sa pagbaha na naranasan sa isang lugar. Pia? Alright, James, mainam nga yung sapat na paghahanda. Mag-ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, James Agustin. Apektado ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Ilocos Norte na hindi makapalaot dahil sa bagyong Krising. At mula sa Lawag, Ilocos Norte, saksila si JP Soriano. JP? Pia, nasa pagudpud pa tayo ng maranasan natin at makita yung malakas at walang patid na pag-uulan dito sa malaking bahagi ng probinsya. At bago nga mag-alas 7 ng gabi nang mag-umpisang bumuhos ang tuloy-tuloy at walang patid na bagsak ng ulan na nagpapatuloy pa rin po, Pia, hanggang sa mga oras na ito. Nasa ilalim pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Ilocos Norte habang lumalapit sa probinsya ang bagyong Krising. Alas 8 ng gabi na mag-abiso ng orange rainfall warning sa Ilocos Norte kung saan pinapaalala po sa mga nakatira rito sa mga flood-prone areas o yung madalas bahain na maging alerto. Ayon sa PDRRMC ng Ilocos Norte, Pia, hindi bababa sa 13 pamilya ang inilikas sa bayan ng Bana bilang bahagi ng preemptive evacuation o pag-iingat sa mga binabahang lugar. Bago pa ang malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Lawag, Ilocos Norte na nagsimula bandang hapon. Malakas na ang hampas ng mga naglalakihang alon sa baybayin ng Barangay Kauwakan. Ay bawal po, sir. Pinagbabawal po talaga namin kasi malakas po yung hatak ng alon po. Delikado. Delikado po. Pinaka-apektado ang mga residenteng nabubuhay sa panguhuli o pagbebenta ng isdang alat. Kaya ang ilang mangingisda gaya ni Ferdy sa kalapit na ilog muna manghuhuli ng tilapia para may makain ang pamilya ngayong araw. Assistant niya ang alagang asong si Toki na kasama niya parati sa pagpalaot. Minsan pang-ulam lang mahuli namin. Pag makabenta kami naman, higit 100 lang. Ang ilan, para-paraan at namingwit na lang ng isdang pugaw na lumalapit sa pampang para di na pumalaot. Wala mang storm surge, nag-iingat pa rin ang marami, lalo't ilang istruktura ang sinira noong 2016 ng storm surge ng Bagyong Lawin. Sinuspindi na rin ng Kapitolyo ang trabaho at klase sa pampubliko at pribadong sektor. Pinag-iingat din ng lahat sa posibleng pagbaha sa flood-prone areas o yung mga madalas bahain gaya ng mga nakatira malapit sa Padsan River sa Lawag. At Pia, sa mga oras na ito, malakas pa rin yung ulan. Napapansin natin sa ating nakikita rito, nasa gutter deep na yung tubig dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Medyo lumalakas din yung hangin pero napansin natin sa bagyong ito, mas maulan kaysa sa mas mahangin. At live mula rito sa Lawag, Ilocos Norte, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. JP, linawin ko lang, kung meron nga bang mga inihandang evacuation center kung sakasakali lang nakakailanganin at kung sakali nga, kung sapat ba ang mga supply ng gamot, pagkain, tubig at iba pa dito? Sapat, Pia, kasi napaghandaan na nila ito ni mga nakaraang bagyo, gaya ng bagyong Christine, bagyong Egay. Nasilip din natin yung ilang evacuation center kanina. At least yung mga nakikita natin, meron silang sapat na contingency para po sa paghahanda sa bagyong ito, Pia. Alright, gaya ng sinabi natin kay James, mainam na yung laging handa. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Ekta-ektaryang taniman ang nalubog sa baha sa Palawan at Occidental Mindoro at daan-daang residente ang inilikas. Ating saksihan. Kalsada yan. Madilim pa lang nang simulang ilikas sa mga residente sa Barangay Manlag, El Nido, Palawan. Mataas ang baha hanggang magliwanag. Ang mga residente isinakay ng mga sundalo sa kayak para madala sa ligtas na lugar. Baha rin sa El Nido Town proper at iba pang barangay. Sa Puerto Princesa, gumawa na ng improvised tulay ang mga rescuer para makatawid ang mga residente. Abot tuhod pa ang baha sa ilang barangay. 88 pamilya naman ang na-rescue mula sa mga binahang bahay sa Barangay Siksikan. Ang ilang palayan sa bayan ng Rojas nagmistulang ilog dahil sa baha.
4 na barangay ang matinding naapektuhan habang nasa 400 individual ang inilikas. Lubog din ang ekta-ektaryang palayan at gulayan sa bayan ng Taytay, pati yung 10 araw pa lang na itatanim. Mataas din ang tubig sa Kalintaan Occidental, Mindoro. Ang rescue boat na ito na may sakay pang motorsiklo, ginamitan na ng lubid para mahila patawid sa kabilang bahagi ng ilog dahil sa lakas ng ragasan ng tubig. Malailog din ang bypass road sa Barangay Poblasyon dahil sa malakas na pag-ulan kaninang umaga. Pahirapan ang pagdaan hindi lang ng mga residente kundi maging ng mga sasakyan. Bro, mga punla, naanod na. Sumabay rin sa pag-agos ng tubig ang mga punla ng palay. Pinasok din ng baha ang ilang silid-aralan sa Concepcion at Cansaliw Elementary School. Binahari ng bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro kaya dahan-dahan sa pagdaan ang mga sasakyan. Lampas talampakan din ng baha sa bayan ng Sablayan. Inilikas naman ang mga binaha sa bayan ng Rizal at dinala sila sa mga evacuation center. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Napanatili ng bagyong Krising ang lakas nito habang dumaraan malapit sa Santa Ana at Cagayan. At base sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, signal number 2 sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, northern at central portions ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte at northern portions ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa Quirino, Nueva Vizcaya, iba pang bahagi ng Mountain Province, iba pang bahagi ng Ifugao, iba pang bahagi ng Abra, Benguet, iba pang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Aurora at northeastern portion ng Nueva Ecija. Huling namataan ang sentro ng bagyong Krising sa coastal waters ng Calayan, Cagayan. May lakas ng hangin itong aabot sa 75 km per hour at bugsong aabot sa 105 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Ayon po sa Pag-asa, posible itong maglandfall o lumapit sa Babuyan Islands. At pagkatapos po niyan, ay patuloy na kikilos pa west-northwest hanggang sa makalabas na sa PAR bukas ng umaga o hapon. Hinahatak po at pinalalakas pa rin ng bagyo ang habagat. Kaya kahit ang mga hindi direktang dalaanan ng bagyong Krising, posible pa rin ulanin. Ayon sa Pag-asa, may isa rin bagong sama ng panahon na posibleng mabuo sa loob ng PAR sa mga susunod na araw at tumataas na rin ang tsansa nitong maging bagyo. At sakali pong matuloy, papangalanan itong Bagyong Dante. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.